Nakagat na ako ng alligator snapping turtle siguro once pa lang sa buong buhay ko kasi tinatry ko siyang picturean ng sobrang lapit. Tapos biglang naabot ako ng kanyang. So nung nakagat ako, madugo siya kasi para ka nahiwa ng kutsilyo na may pressure. It took me siguro 1 week, 1 to 2 weeks para mag-heal. Kasi up and down eh. Hindi lang naman isang side yung parang nahiwa. So pag ganun, isang daliri yung nadali. Buti na lang hindi naputol. Part yun ng pag-aalaga ng mga exotic pets or animals in general na talagang minsan makakagat tayo. Kaya siguro choice ko na rin na hindi mag-alaga ng mga venomous na mga animals. Kung tutusin, hindi naman aatake ang mga alligator snapping turtle kung walang threat sa kanilang paligid. Paano natin may iwasan ang makagat? Kung ito'y alaga, no, make sure na hindi mo basta-basta approach sa front dahil itong kamay mo baka ma-perceive niya yan as pagkain or na-threat siya na maaaring mag-snap. Akala natin napakabagal niya, pero mabilis yan pagka mag-snap. Pagtagal, natutuhan na raw ni Tito Jules ang proper handling sa mga alligator snapping turtle. Dito sa babang parte ng kanilang shell, safe na to kasi hindi tayo naabot ng ulo tapos hindi rin tayo naabot masyado ng kanilang mga paa. O minsan pwede rin ganito. Kaya lang pagdating dito, nakikita nyo, pwede ako maabot dito at madalas nakakalmot nga tayo dito. Sa wild, karaniwang naninirahan ang mga alligator snapping turtle sa mga lawa at ilog ng southern United States. Meron silang lingual lure. Yung lingual lure, ito yung panghuli nila ng isda. Isang appendage doon sa kanyang dila na gumagalaw-galaw. Na pag nakita na isda, napapagkamalan nila na bulate yun. Habang nakabukas yung bibig niyan, gagalaw-galaw yung lingual lure niyan. Paglapit na isda, biglang pak, huli niya. So meron siyang sariling fishing method. So napakaganda nun. Ngayon, balikan naman natin si Tito Jules. Meron din siyang boa constrictor, green tree python, dalawang ball python, leopard tortoise, sulcata tortoise, at dalawang red-footed tortoise. Kung kanina po nakita natin ang ating mga tortoises na nag-free roam lang sa aming mga garden, ito naman pong ating alligator snapping turtle ay nandito lang sa pond dahil hindi naman sila umaalis sa tubig. Most of their lives, nakatira lang sila underwater and naalis lang sila sa tubig kapag mangingitlog na sila. Classified as exotic pets ang mga alaga ni Tito Jules. Para makapag-alaga ng ganitong hayop, kailangan kumuha ng permit sa Department of Environment and Natural Resources o DENR. Kahit pa mixed species ang mga alaga ni Tito Jules, may kanya-kanyang turf o espasyo naman ang mga ito. Kaya masasabing, they all live in harmony. Minsan nga nagsishare pa sila sa pagkain. Ang pag-aalaga ng exotic pets, hindi lang para sa personal na kasiyahan. Dahil may kaakibat din itong responsibilidad sa kalikasan. Sa pag-aalaga nito, pag lumawak na lumawak ang iyong kaalaman, marireach mo yung point na kailangan mong i-level up. Nagko-connect ka sa mga institutions na nagpoprotekta sa species. Dahil by doing so, hindi lang nakakatulong ka as a hobbyist doon sa nag-enjoy ka, nakakatulong ka sa conservation ng species.